Okay, una po ay tanggalin muna ang SIM. Ito yung para sa mga gustong makatipid. Walang pampayos ng cellphone, pwede po kayo lang. Tanggalin ang back cover. Ito po pwede gamitan natin ng heater na pangkalas ng cellphone para yung adhesive niya lumambot. Pero sa ganitong paraan, hindi naman lahat mayroong heater, so kailangan natin ay paint thinner. Nakikita nyo pong nasa bote ay paint thinner yan. Tiuti lang po ang lagay, hindi pong karamihan. Meron po kasing nag DIY na ginamit ay alcohol. Kung na po kayong gagamit ng alcohol, masisira po yung cellphone. Tiuti lang po para po hindi matamaan yung mga camera lens. Ito po yung para sa mga nagdi-DIY na walang heater. Hot air tawagin. Then tanggalin ang mga tornilyo. Pagmasdan nyo pong mabuti once na nabuksan yung back cover kung anong mga tornilyo ang kailangan lang tanggalin. Meron po kasing may tornilyo na hindi na kailangan tanggalin. Pero as much as tanggalin nyo na po lahat para sure. Basta tandaan nyo lang po kung saan nyo tinanggal yung tornilyo. Meron po kasing tornilyo na iba ang size, so tingnan nyo na lang po kung anong size ng tornilyo para po alam nyo kung paano ibalik, kung saan ibabalik. Pwede nyo na pong tanggalin yung gumamit po kayo dito ng kuko or yung parang pick. May free naman po yung pag umorder po kayo ng LCD, may free po yun. So ang ginagamit ko po dito ay yung mga free na tools para po hindi na kayo bibili, kasi meron po kasi talagang free ang LCD na tools. Una po tatanggalin nyo ay yung na connector ay yung sa battery para iwas disgrasya po sa board. Then testingin nyo po muna ang LCD kung okay, kung nagpa-function, kung walang ghost touch, para po mai-return repair natin. Tsaka po huwag nyo po agad lagyan ng pandikit para in case na hindi po siya na in case po na defected yung yung LCD, may return return po natin. Pagtanggal po ng connector sa para safe, maaaring gamitin nyo ay yung mga plastic na free din or kuko kung mabang kuko. Huwag po kayong gagamit ng mga metal. Maaari po kasing maselan po kasi yung connector maliit, baka masagi po ninyo yung mga connector, so maaari po madisgrasya natin yung phone natin. Kabit nyo po muna yung connector, then ikabit nyo po yung connector ng battery, then pwede nyo na po siyang testingin.
hanggat maaari po, huwag nyo pong idikit yung LCD dun sa cellphone, kaya harangan nyo po ng karton or plastic. Pwede na po. Meron po kasing customer na hindi nagbibigay ng password, so testing nyo na lang po sa mga keypad. Bago nyo po tanggalin ang LCD, i-off nyo po muna, sigurado yung naka-off. Then tanggalin nyo po ulit ang battery terminal. Bago nyo po totally tanggalin ang battery, tanggalin nyo po muna ang dikit ng LCD. Yun din po ang ginagamit natin, thinner or hot air. Unti-unti lang po ilagay ng thinner para po yung dikit ng adhesive niya ay madaling matanggal. Yan po yung pick na sinasabi ko sa inyo. Yung parang sa gitara. Paalala lang po, yung tingnan nyo mamuti yung nasa may LCD. Yung cover ng kanyang sa earphone. Madalas po kasi nadikit yan sa LCD. So, pag hindi nyo po na tanggal siya, baka hindi nyo na po maikabit. Kasi malit lang po siya. Marami pong nakakalimot niya, kaya minsan pag may inaayos po ako, wala na po nun. So ibig sabihin po, hindi po naikabit yun kasi napasama sa LCD luma. Basta bago po kayo magtanggal, tatandaan nyo po mismo yung tinatanggal nyo. Then mas maganda po ihanay ninyo para alam nyo po kung alin ang una at huling ikakabit. Yan po yung flex ng LCD. Para po madali na po siyang tanggalin. Linisin nyo po mabuti yung pagkakabitan ng LCD. Yung mga adhesive po, tanggalin nyo po lahat. As in, linis po talaga siya. Para po mas maganda ang kapit ng LCD natin bagong ikakabit. Kasi po pag hindi po masyadong linis, mahina po ang pagkakakabit ng LCD. Maaari po siyang matanggal ang adhesive o pandikit. Sigurado nyo ito pong hindi po magagasgasan yung lens ng camera front. Hanggat maaari po, tanggalin nyo na lang po para hindi po magkadumi or magasgasan ng lens ng cutter. Kabit nyo din po yung cover ng headphone. Pag nakaset na po, mari na po nating dikitan ang LCD kasi na-testing na po natin. Tanggalin po yung plastic. Pwede po kayong maglagay din sa bahayan ng LCD. Pero mas gusto ko po ang sa LCD kasi po mas nagagandaan po ako ng lapat. Kasi minsan po dun sa nagkakamali ako ng lagay.
So hindi maganda ang lapat, so hindi ko na siya matanggal. Baka po pwede naman pong parehas yung lagyan, kaya lang masyado pong napaparami. Huwag nyo lang pong lalagyan ng pandikit yung pinag-aanuhan ng front cam. Makikita nyo naman po yung mga clear na hindi dapat lagyan. Siguraduhin nyo pong naka-align yung LCD bago nyo ho siya tuluyang sarhan, kasi po baka hindi po naka-align, so nakaangat po yan. I-connect na po yung connector ng LCD. Kayang-kaya nyo po ito para po makatipid kayo. Pwede po kayong umorder sa mga online na LCD. Gagastos lang po kayo dito ng 600 to 700. Paalala lang po, paalala ko lang po sa inyo, tatandaan niyo po yung mga kinalas ninyo, kung alin ang una at kung alin ang huli. Kasi po yung unang kinalas ninyo, siyang huling ikakabit ninyo. Paalala din po para mailapat ninyo ng maganda yung cover na nasa likod, doon nyo po pipisilin sa mismong bahayan. Huwag nyo pong pipisilin sa LCD, kasi po maaari po siyang mabasag. Meron pa naman po siyang space na plastic yung sa tabi, doon nyo po siya pipisilin kasama yung likod para iwas disgrasya po sa LCD. Basta tatandaan nyo po, ingatan nyo po yung mga lens. Siguraduhin nyo po hindi po natatakpan ng alikabok. Yung pong pantikit dito, pwede pong yung meron po kasi minsan may free na adhesive, pwede po yun. Meron din po siyang yung 3M na adhesive na manipis, pwede po din yun. Pero ang ginagamit ko po dito yung pandikit din po na pang LCD. Bumili na lang po na kayo ng ganyan yung nagamit kong pandikit. Meron din po naman minsan may free na maliit, pwede rin po yun. Pwede nyo po siyang balikan SIM, pwede nyo po siyang testingin. Ginagamit ko po ulit ay pony ng puyod ng mga bata.
kasi po malambot siya, hindi po siya nagkakatama ang LCD. Pagka po kasi rubber band, may tendency po na namumuti po yung panabi ng LCD. Pwede rin pong tape, kung ano pong available sa inyo. Pwede pong tape na masking tape, scotch tape. Basta siguraduhin nyo pong nahanginan yung mga panabi kasi po para po mabilis matuyo. 2 to 3 hours po, pwede na po siya. Yan na po siya. Okay na po siya. Ganyan lang po kadali. Kaya kayang-kaya nyo po yan. Kayang-kaya nyo pong makatipid. Salamat po. Bye.